po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating ka-182nd day na ating sharing ng devotion video. And today is Sunday, a blessed day sa ating lahat. And thanks God because we were able to maka-attend ng ating Sunday service dito sa Bongbong Methodist Church Mission. So, ayan, we were able to meet ang ating mga dating mga ka-churchmate, ang ating mga nanay sa simbahan dito, where I was raised as a believer at mas napalalim yung aking faith kay God. So, ang aking mga anak ay kasama ko dahil ang aking asawa ay may trabaho sa Pila-Pila, Binangon ng Rizal. And ayan, thanks God because natapos natin ang ating lesson 2 for today sa ating discipleship, and we are willing to teach kung sino pa sa mga churchmate or mga kabataan or UMYF at kahit sino pa man na gustong matuto ng tambourine dance or discipleship and leadership training. So meron tayong mga manual para doon at pwede natin ipasirox nang sa gayon ay makatulong sa mga kinakailangan natin maturuan ng paglalim ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. I thank God because for the given wisdom and the courage para maituro po sa ating mga kababayan. So, ayan na. Wala pong pasok bukas Monday dito dahil parang may coming na bagyo. But we pray na hindi ito magtuloy o hindi ito maging very devastating at makapangwasak ng mga bahay, ng mga ari-arian o negosyo ng ating mga kababayan. So, bago po ang lahat, huwag po tayo makakalimot na manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa buong araw na tayo ay ginabayan at sinamahan. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami Panginoon, nagpapasalamat, pinupuri at dinadakila ang inyong pangalan. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo at sa mga pagsubok o mga suliran ng Panginoon na siyang nagpapatibay sa amin at sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. At ngayon, dadako po kami muli sa pagbulay o pag-aaral ng inyong mga salita. And we pray, Lord God, na kayo ang mataas at mapapurihan sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi ang kaningningan o ang glory namin ang makita ng lahat, Panginoon, kundi ang inyong dakilang layunin, Panginoon, at magawa namin ang Great Commission to go and make disciple of all nations, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga tao makakapakinig o makakabasa, Panginoon, ang aming mga devotion ito, Panginoon, na nawa, Panginoon, kayo ang may kakayahan, Panginoon, na magpabago sa kanilang mga pag-uugali, Panginoon, asal, kilos o gawa, Panginoon. Ang sa gayon ay maging mas kahalintulad kami, katulad na inibugtong na anak ni Jesus sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon. And let your light shine upon us, Panginoon. Hindi po, Panginoon, dinadalangin namin at patuloy kami habang buhay na nagpapasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, kagaya sa ginawa namin banal na hapunan o sampasaya na, Panginoon, na pag-aalala sa tinapos na gawa ng inyong bugtong na anak na si Jesus sa krus na pagtubos sa aming kasalanan, ang pagdanak ng kanyang dugo, ang mga sugat at lakay sa kanyang katawan, Panginoon, na magsisilbing paalala sa amin na mahal ninyo kami at ayaw ninyo kami mapahamak, Panginoon. Kaya din po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabi sa amin upang ang aming magawa ay para sa inyong kapurihan at sa inyong ikatutuwa o masamyong handog sa inyo, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa Lucas 21:9. Sabi dito, huwag kayong matatakot kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat munang mangyari ang mga iyon, subalit hindi kaagad darating ang wakas. Message, paalalang muli ng Panginoong Yesus na huwag daw matatakot ang mga tao kapag may nabalitaan daw ang mga ito, ang mga digmaan at mga himagsikan. Dapat daw talaga muna na mangyari ang mga bagay na iyon, pero di pa daw agad darating ang wakas. Application, sa mga nangyayaring mga digmaan o giyera ng bawat bansa, iniisip ng mga tao na iyon na ang katapusan ng mundo. Di maiwasan ng iba, lalo ng mga walang matibay na pananalig at pagtitiwala sa Diyos, na matakot. Subalit sa mga matitibay ang pananalig sa Diyos, matibay nating kakarating ang anumang maranasan sa buhay dahil nasa Diyos ang ating pag-asa.
at iniisip na normal lang na mangyari ang mga ito bilang paghahanda sa nalalapit na muling pagparito ng Panginoong Hesus. Imbes na takot ay talagang excitement o matinding pag-aasam na mangyayari o matupad na nga ito. Subalit hindi natin alam ang itinakdang tamang oras ng Diyos, kaya ang magagawa natin sa ngayon ay gawin ang misyon at pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng sulok ng mundo o kalawakan hanggang may tao rito. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, ayun na nga, para aware at ready ang lahat na paalala sa atin ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong matakot kung sakaling, ayan, yung mga nakikita natin pangyayari sa Philippines, USA, China, diba, sa Israel, at mga karating mga bansa, sa Russia, sa Gaza, diba? So, makikita natin na ang mga pangyayaring ito ay sinabi na agad nung pauna pa lamang ng ating Panginoong Hesus. So, 2,000 years ago, nangyari at pinaalala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at sa mga tao na huwag matakot, diba? Kaya nga, ang sabi sa atin ng ating Panginoon ay, do not worry, do not be afraid, be strong and courageous, diba? Dahil ang mga pangyayaring yan, yung magiging pampatibay, imbes na pampatakot sa atin, ito ang magiging pampatibay ng ating pananalig sa Diyos, nang sa gayon, sa ating pagpapakatibay or pagiging matibay ay handa tayo. Anong mga sakuna, digmaan o gera man ang mangyari sa ating mundo, diba? Na kung saan, hindi naman natin sasabihin na wala tayong pakialam, diba? But we can pray for the peace and unity and pagpapatawaran ng bawat bansa na imbis na isipin nila yung mga gera, kabuluhan o krimen na yan, ay mas isipin nila na tulungan ang kanilang kapwa bansa nang sa gayon ito ay umunlad. Kung sila ay maunlad na bansa, ay umunlad din ang bansang ito. Diba? Kagaya sa atin dito sa Pilipinas, na alam naman natin na laganap at talamak ang kurakot o korupsyon, diba? Pero nagtitiwala tayo na may gagawin ang Diyos, diba? Na hindi mananatiling ganun lamang. Kagaya, halimbawa, yung mga nanunungkulan ng mga corrupt na person na yun, hindi naman sila mananatili for 100 years sa pwesto na yun, diba? Maaaring mapapalitan sila as times goes by, and ipanalangin natin na ilalagay ng ating Panginoong Diyos ay mga tao na may lubos na pananalig at pananampalataya sa Kanya, nang sa gayon ay maging maayos ang pamamalakad nito sa isang bansa, sa isang lugar, sa isang bayan, lalong higit sa isang pamilya, diba? So, kailangan nga magsisimula ang ating pagdidisciple, ang ating pagtuturo sa ating kapwa sa pamamagitan una ng ating pamilya. So, I thank God because God has given me the time na ngayon ay makapagturo ng discipleship o leadership na kung ano yung natutunan ko sa Hong Kong, ayan, at lalong higit ang talent na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ang pagsasayaw ng tambourine, maybe making lyrics of songs, mga poem, at mga spoken poetry, pati pag-awit, diba, at pag-interpretative dance ay atin niyang ibabahagi sa ating kapwa nang sa gayon ay sila ay maging kagamit-gamit sa gawain ng ating Panginoon, diba? Lalong higit, maibahagi natin ang mabuting balita o ebanghelyo ng ating Panginoon, kagaya din ng ating ginagawang ito na nagagawa tayo ng mga video na may mga Bible verses na ating pinagbubulay-bulayan at kung ano yung nagrema sa ating isip, sa ating puso, ay yun ay pinahayag ng ating bibig. At hinahayaan natin na ang Holy Spirit ang mangusap at hindi tayo at sarili natin kakayahan. Diba? Sabi nga, hanggat may buhay tayo, mangaral tayo. Hanggat may mga tao sa mundo at narito pa tayo, mangaral tayo. Kahit may tao sa ibang planeta, sa buwan, sa araw, pero syempre hindi sila makakatagal na mabuhay sa araw. So maaaring sa buwan o hanggang sa Pluto, diba, kung may tao doon ay maaabot o mapupuntahan ng ating pamamahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Diyos. Basta ang laging paalala sa atin ng Panginoon, huwag matakot dahil lagi natin siyang kasama at di niya tayo iwan. Hindi pababayaan ng gaya sa kanyang mga pangako. So, naman po yung may natutunan kayo sa ating sharing devotion video, and let us all end up into closing prayer. Maraming Diyos na makapangyarihan sa ating. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mayamang mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na magdanas man kami ng mga kaguluhan,
mga digmaan, Panginoon, o gera ng bawat bansa, Panginoon, ay mananatili kami na matibay sa aming pananalig at pananampalataya sa inyo, Panginoon. At iisipin namin na ito ay mga paghahanda lamang para sa muling pagparito ng iyong butong anak na si Jesus upang kunin ang mga nanatiling matibay ang pananalig at pananampalataya sa inyo hanggang sa huling mga araw, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, that we are totally secured and we are safe, Panginoon, na kami ay makakasama ng inyong butong na anak na si Jesus sa kanyang muling pagparito sapagkat ginagawa namin, Panginoon, ang inyong Great Commission, Panginoon, at ay binabahagi namin ang aming mga time, talent, and treasure, Panginoon, sa inyong mga gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat na may mga problema o suliranin sa financial, Panginoon. Ito man ay mga utang, Panginoon, ito man ay sa trabaho o negosyo, mga ipapatay yung mga simbahan, mga paaralan, mga Bible school, mga hospital, Panginoon, at anuman na makakatulong, Panginoon, upang magkaroon ng mga bahay-sambahan na kung saan ay matututo at mahasa ang pananalig ng bawat isa, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you will prosper it and you will provide, Panginoon. Gayun mo, Panginoon, sa mga magbabalak, Panginoon, na bumili ng mga sasakyan, pandagat, panghimpapawid o panglupa, Panginoon, na magagamit, Panginoon, upang mapuntahan even sa mga remote area at mga liblib ng mga lugar upang maibahagi ang inyong ebanghelyo at mabuting balita, ay alam namin, Panginoon, na gagabayan ninyo. Kaya din po, Panginoon, ang mga may sakit at karamdaman, Panginoon, ito man ay malala o hindi malala, Panginoon, ito man ay physical, emotional o spiritual, Panginoon, ay kayo lamang po ang may kakayang magpagaling, mag-restore, Panginoon, ng relationship na nasira o nagkaroon ng lamat, Panginoon, dahil you are the God of restoration, Panginoon. Hindi po, Panginoon, kung ang inyong kalooban, Panginoon, ay lumisan na o magpahinga na ng puluyan ang tao ito na dumaranas ng sakit at karamdaman, Panginoon, ay matanggap ng bawat pamilya at magkaroon sila ng comfort and rest assured that the life and the soul and the spirit of that person is safe in your kingdom, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, dinadalangin namin ang lahat ng mga pastor, priest, missionero, Panginoon, evangelist, prophets, at kahit mga ordinaryong tao, Panginoon, ipinagagamit ang mga ipinagkaloob ng mga talento, kakayahan, Panginoon, karunungan, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na ipoprovide yung mga pangangailangan ng pamilya, mga tuition fee, everyday needs, Panginoon, sa pagkain, sa pambaon ng mga anak, Panginoon, at mga gagamitin mga gasolina, Panginoon, sa mga sasakyan, Panginoon, para sa pagpunta sa lahat ng mga lugar na pag-mission ng Panginoon. We wanted, Panginoon, na mas marami ang madatnan ninyo, Panginoon, na sumasampalataya at nananalig sa inyo. Lalong higit, ang pasimula ay sa mga bata, sa mga kabataan, Panginoon, na mas mahubog, Panginoon, para mapatibay ang pananampalataya at pagkakilala sa inyo, Panginoon. Gayunit po, Panginoon, we pray para sa lahat ng mga bansa, Panginoon, ng Pilipinas at ang inyong bansang piniling Israel, Panginoon, na ililigtas niyo po at ang bawat mga leader ng bawat mga bansa, Panginoon, ay ipagkakaloob niyo na magkaroon kami ng mga leader na may takot sa inyo, Panginoon, the salvation, Panginoon, kaligtasan para sa kanila at sa kanilang mga pamilya ay igagawad at ipagkakaloob niyo, Panginoon, nang sa gayon, Panginoon, sila ay makapamuno ng may kaayusan at kapayapaan sa bawat mga bansa na kanilang pinamumunuan. Gayon din po, Panginoon, sa bawat mamamayan hanggang sa pinakamababang parte ng lipunan, ang pamilya, Panginoon. We pray, Lord God, that there will be unity in each family, love, Panginoon, compassion, care, Panginoon, pagbabahagi ng Ebanghelyo, Panginoon, at bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, ay magiging kasangkapan ninyo para mapalaganap ang inyong kaharian, ang inyong mabuting balita sa lahat ng lugar, sa lahat ng bansa, at sa lahat ng dako, Panginoon. Ngayon pa man po, Panginoon, ang lahat ng mga secret petition at secret prayer ng bawat isa ay alam namin ipinagkaloob niyo na, Panginoon, at ipagkakaloob niyo pa, lalo kung ito ay naayon sa inyong kalooban. Ano man po ang mga nakalimutan namin ipanalangin, Panginoon, ay kayo na po ang may kakayahang magdagdag o ipagkaloob ito sa bawat isa sa amin. Basta kami patuloy na magpapagamit sa inyong mga misyon na ipinagagawa sa amin dito sa mundo. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng butong na anak ng Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye-bye.